Hello sa inyong lahat. Welcome back na naman sa akin channel. Ngayon pala ay magtutroubleshoot ako ng isang metal cut-off saw. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot. Ito pala ay applicable sa lahat ng mga power tools kung paano i-troubleshoot. Kaya kung kayo ay interesado, ituturo ko sa inyo step by step para matutunan nyo. Kaya huwag nating patatagalin pa. Sisimulan na natin. Pero bago ang lahat, kunting intro muna tayo. Tinip ko na pala dito yung switch kasi walang maghahawak. At ngayon susukatin ko itong dalawang terminal na dito sa kanyang male plug. Dapat mayroon tayong masukat na resistance. Wala akong nasukat dito, walang resistance ako nasukat. Ibig sabihin, open line siya. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin ko itong dito yung sa carbon brush niya. Tapos isusunod ko yung sa fuse dito sa loob at saka yung cord. Tapos yung switch. Yun ang mga basic sa pag-troubleshoot nito. Kaya isa-isahin na natin. Ang gagawin ko pala ay bubuksan ko yung carbon brush. Titingnan ko ang dalawang carbon brush kung makapal pa or manipis na. Sa pagbukas pala ay madali lang yan. Gagamit lang tayo ng flat screwdriver. Napansin ko nung natanggal ko na yung carbon brush ay makapal pa. Pwede pang gamitin. Kaya ang gagawin ko, ibabalik ko na at sa kabilang side naman ang titingnan ko. Para malaman natin kung may sa carbon brush ba yung problema. Nung kabilang side na binuksan ko, hindi ko nabuksan dahil nasira na pala yung sa butas ng screwdriver. Siguro ang nagpalit ng carbon brush niyan, baka tabingin niya, hindi pinilit niya siguro, hindi naka-disalign paglagay sa yung takip ng carbon brush. Kaya nung inilawan ko, napansin ko talaga na tabingi siya. Kaya ang gagawin ko, bubuksan ko na lang yung takip dyan sa gilid para makita ko yung carbon brush kung makapal pa or kailangan ng palitan. Ang gagawin ko pala nyan, gagamit lang ako ng malaking flat screwdriver nyan para mabuksan ko yun. Kasi yung time na yan ay wala akong malaking flat screwdriver kaya hindi ko mabuksan. Yun, inilawan ko na lang at nakikita ko na okay pa naman yung carbon brush, parehas sa kabilang side, makapal pa. Inikot-ikot ko ang cutting disc niyan para makita ko talaga ng husto yung carbon brush. At kita ko naman na okay pa. Kaya ibabalik ko na lang yan. Magpo-proceed na tayo sa pangalawang pag-troubleshoot natin. Kasi inuna ko yung carbon brush. Ngayon naman isusunod ko yung male plug. Kasi ganyang mga uri ng mga male plug ay mayroon kasi yung fuse sa loob. Fuseable kasi yan. I-check natin kung naputol ba o kung pumutok na ba yung fuse na yan. At nung nabuksan ko pala, nakita ko na wala ng fuse. Nakadirekta na lang. Pero ganyang klase yan, may fuse yan sa loob. Ginawa siguro nung mayari o kaya yung gumamit yan ay dinirekta na lamang. Kaya ang ginawa ko ay tatanggalin ko yung handle niya para ma-check natin ang continuity, yung cord niya. Isusunod naman natin yung cord niya. I-check natin yung dalawang linya ng cord papunta doon sa switch, dulo to dulo, para malaman natin kung may putol ba. Mostly pala sa mga power tools, kadalasan yan lang ang problema kung hindi carbon brush, yung fuse sa male plug o di kaya yung may naputol lang sa cord, yung linya. Kaya yan, bubuksan ko na yan para
malaman natin kung ano ang sira. Diyan naman ay may dinala na naman sa akin isang jigsaw. Ipapacheck niya kung anong problema kasi bigla na lang daw namatay. Kaya may next project na naman tayo, mayroon na tayong isusunod. Ginawa ko dyan, tatanggalin ko yung switch para matester natin. I-check natin yung cord dulo to dulo kung may putol ba or wala. Napansin ko dyan na yung switch niya ay carbonized na. Naglo-lose contact. Pansin ko dahil maluwag at saka puro carbon na. Kaya gumamit ako ng tester. I-check ko continuity. Dulo to dulo yung cord niya. Yung kabilaan niya na dalawa kasi yan. Chinek ko dyan. Nung chinek ko pala dyan ay okay yan. Walang putol yung cord. Tapos nilipat ko naman sa kabila. I-check ko naman yung kabilang side kung may putol ba, at nung natester kong dalawa, nalaman ko na okay yung cord. Walang problema sa cord. Gagawin ko pala dyan ay tatanggalin ko yung wire niya, yung sa cord at saka sa winding niya para malinis ko kasi carbon na talaga, carbonized na yung switch niya. Tinester ko pala yung switch niya kung sa in at saka sa out, kung mayroon bang continuity, kung may contact ba ang ilalim ng switch, yung contact point niya. At napansin ko ang isa lang ang may contact kasi dalawa kasi yan. Ang isang contact ay buo pa at tapos yung isa ay wala na. Kaya tinanggal ko yan, babaklasin ko yan. Kung halimbawa yung okay yung switch, yung dalawang wire na tinanggal ko yung panghuli yan, papunta yan sa field winding. Pwede natin sukatin yan ng resistance. Dapat mayroon yung resistance kasi direkta na yan sa winding. Yan, tinistir ko yung switch. Dinouble check ko ulit. At yung isa lang ang may contact talaga. Tapos yung isa wala, open. Yang gagawin ko dyan ay lilinisin ko yan. Para magkaroon siya ng contact. Kung wala lang paraan, kung halimbawa dalawang contact kasi yan, di ba? Sira na yung isang contact ay pwede pa. Kung pag binuksan nyo at sira na talaga yung contact point sa loob, hindi nyo na kayang linisin, pwede nyo namang i-directa yung isa na. Pwede nyo lang i-splice na lang yung sa winding at saka yung sa cord niya, bale. Diyan sa akin, binuksan ko yan. Tinry ko yung linisin at nagawa ko naman, naayos ko. Ayan, nakailang ulit ako tinister ko talaga para malaman ko, masiguro ko.
Yan pala, sa loob niyan ay nalinis ko na. Gamit ko lang ang sandpaper at pasensya na at hindi ko napakita dahil nakalimutan ko palang pindutin yung camera. Hindi ko na on pala yung video. Kaya napansin ko na lang nung kinabit ko na. Kaya ang ginawa ko, gamit na sandpaper, niliha ko lang yung sa loob. Yung sa labas, hindi na kasi kayang dukutin ng sandpaper kaya screwdriver na lang na maliit ang ginamit ko pang linis dyan. Ganun lang kadali ang paglinis. Dahil may continuity na yung switch, binalik ko na. Binalik ko na siya, binuo ko na para ma-testing na natin. Ang ginawa ko, ikakabit ko na yung mga wire at saka ibabalik ko na sa dati. Nakabit ko na pala yung switch. Ang ginawa ko, hindi ko muna binalik yung isang takip ng handle niya para gusto ko kasing i-check talaga. Ginawa ko, tinip ko muna yung switch para wala kasi magpipindot sa akin yan kaya tinip ko na yun para matester ko kung mayroon na bang contact. Bago ko ibalik sa buo, bago ko buuin lahat, kailangan kong ma-double check. At noong na-check ko na, mayroon na siya. Mayroon na ako nasukat na resistance dahil yung switch doon, tinip ko na yun, naka-switch on na bale yun. At noon na confirm ko na okay na, kaya kung makikita nyo, mayroon na tayong na reading dyan. Ibig sabihin okay na yan, kaya babalik na natin sa original. Ibabalik na natin yung takip dyan.